You're watching Destiny Church. Live your call, fulfill your destiny. Throughout history, the Bible has showcased men and women whose lives reflect the character of God. Be inspired by these remarkable lives and be the men and women of God whose lives reflect His character. Good morning, everyone. It's a pleasant Sunday morning once again. And sabi mo sa katabi mo, good job, you are here. Ayan. You are in the best place this morning. Hindi kayo nakatulog sa kama or nasa mall or nasa beach. 'Di ba? It's better to be in the presence of God. Amen ba? Ayan. So, tatawagin ko po yung mga kids natin. Ayan, mga beautiful children. Punta po kayo dito sa harap and then we will pray for you. Ang cute nila, oh. They have, ang ganda ng t-shirt nila. As for me and my house, we will serve the Lord. Amen? Ayan. Ayan, umupo na siya. Gusto ata niya mag-worship. Sige, let's extend our hands and declare blessing po sa ating mga kids. Lord Jesus, we thank you for these precious children. Indeed, they are a gift from you. And we pray, Lord, that indeed, as for me and my house, we will serve the Lord. I pray that they will grow up in the fear of you, serving you, and loving you. Bless the kids' church, bless their teachers, itanim niyo po yung inyong salita nang sila po ay lumaki na may takot sa inyo, O Diyos. Salamat po, we commit them to you in Jesus' name, and everybody says, Amen. Palakpakan po natin ang ating mga kids. Ayan, so muli po, good morning sa ating lahat. If it's your first time, okay lang bang kawayan niyo po ako? Any first timer in the house? Meron po bang first time niyo na nandito? Ayan, sir, welcome po, naiya siya. Ayan. Welcome po, sir. Kayo po ang VIP ngayong umagang to. So, wag po kayo mahiya. Ayan. Okay lang ba tayo ka, sir, para i-acknowledge ka namin? And makamayan ka namin, sir. Ayan. Sige po yung mga nakapaligid kay sir, kamayan po natin siya. At i-welcome po natin ang isang mas warm destiny welcome. Ayan. So sige po, in behalf of Pastor Carlo and Pastora Shalene, ako po ang magbabahagi and of course, Pastor Naniel of Destiny North. So, excited na ba kayo ngayong umagang to na mabago ng Panginoon? Papakilala ko lang po ang Destiny Church. So, we believe sa salita pong destiny. Yan. So even yung pagpunta nyo po dito, destiny po yan. And when you say destiny, it means may purpose si Lord. May layunin si Lord sa buhay natin. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka aksidente. Yan. Kahit anong nangyari sa'yo, kahit minsan mukha ka ng aksidente, hindi ka pa rin aksidente. Bakit? Kasi sabi ni Lord in Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you." O yan, sabi mo sa katabi mo, planado ka. Planado ka ni Lord. No? So ano man nangyayari sa'yo, I know the plans I have for you. And dinescribe po ni Lord yung plan. It is a plan to prosper you. No? It is a plan not to harm you, but to give you a future. Kaya sabi mo sa sarili mo, may future ako. Yan. May future ako kay Lord. Yan. Amen? Sabi diyan, to give you a future and a hope. So may pag-asa tayo kahit maraming nangyayari sa buhay. Amen? May pag-asa ka. Amen? So, welcome po ulit sa ating lahat. And we are in our series, Reflecting the Character of God. So, sa mga nagdaan, simula po nung Mother's Day. By the way, sino po ang nandito nung Mother's Day? Ayan. Alam nyo ba na next week, Father's Day na po? Ayan, Father's Day na. So simula po nung Mother's Day, tinatalakay po natin mga kababaihan na ginamit ng Panginoon. Mga influencers. Sino po sa inyo may fina-follow kayong influencer? No? Sino mo? Ayaw nyo aminin. Yan. TikTok,
IG, yan. Mga influencer na napabili na kayo ng bag, makeup, tama ba? Na sinunod nyo sila for financial advice, no? At kung ano, investment, dahil pina-follow nyo sila. Pero alam nyo ba, hindi ngayon lang yung influencer. Dati pa may influencer na. At nung simula ng Mother's Day, may mga tinalakay tayong mga kababaihan na influencer. No? Wala pang social media, pero grabe yung impact nila sa buhay natin. Katulad ng nanay ni Moses. Sino mga nanay dito? Mga nanay? Ayaw nyo. Nanay ni Moses. Kilala nyo ba ang nanay ni Moses? Si Jochebed. No? Last week, lola. Sino po yung mga lola na dito? Be proud. Ayaw nyo maging... mga lola, ginamit din ni Lord. Lola po ni Timothy. Sino ba? Si Lois. Hindi si Lois Lane, okay, ng Superman. Okay? Si Lois at yung nanay ni Timothy. Si Eunice. At ngayon po may tatalakayin tayong dalawa na namang babae. At sila po ay nagtatrabaho at mga nanay rin. Ayan. So let's pray as we go into the Word. Panginoon, maraming pong salamat. We exalt you in our midst. Lord, we ask, anuman po ang layunin nyo ngayong umagang to, gawin nyo po sa amin, na hindi po lalabas ang kahit sino po dito na hindi po nabago ng inyong salita. Grant us a fear of you in this place. Lord, help us to see you for who you are and help us to respond in the right way. We love you and we thank you in Jesus' name. Amen. 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 So, pumunta po tayo sa story po na nakasaad sa Exodus 1, 6-14. Ayan. So, ang title ko pala ngayon is Living in the Fear of God. Living in the Fear of God. At dito natin makikita yung storya ng dalawang women influencers. And ang maganda po dito, mga ordinaryo pong tao ito, na makaka-relate tayong lahat. That when you give your life to the Lord, just an ordinary person like you and me, in the hands of a supernatural God, can make true and lasting influence in this world. Amen po. So, punta tayo, Exodus 1, 6-14. Basahin natin. Okay lang ba in Tagalog, sir? Yan, meron ako dyan. Sabi dito, dumating ang panahon na namatay si Jose. Si Jose po ay si Joseph. Joseph the Dreamer. At ang lahat ng kanyang kapatid, marami po siyang kapatid, no? 11, no? So 12 sila lahat. At lumipas na ang kanilang henerasyon, pero mabilis na dumami ang lahi nila. Anong lahi po ito? Lahi ng mga Israelita. Okay? Nasaan po sila? Sa Ehipto, no? Sabi dito, verse 7. Sa sobrang dami nila, nangalat sila or dumami sila, kumalat sila sa buong lupahin ng Ehipto. Verse 8. Ngayon nagkaroon ng bagong hari ang Ehipto na walang alam tungkol kay Jose. Sinabi niya sa kanyang mga mamamayan, tignan nyo, masyado nang marami ang mga Israelita at nanganganib tayo. Dahil baka magkaroon ng digmaan at kumampi sila sa mga kaaway natin at lumaban sa atin para makaalis sa ating bansa. Kaya maghanap tayo ng paraan para hindi na sila dumami pa. Verse 11, kaya naglagay sila ng mahihigpit na tao na mamamahala sa mga Israelita para pahirapan sila at pagtrabahuhin ng mabigat. Ipinagawa sa mga Israelita ang mga lungsod ng Pitom at Rameses para magkaroon dito ng mga bodega ang Faraon. Verse 12, pero habang patuloy silang pinapahirapan, ano daw nangyari? Lalo naman silang dumarami at nangangalat sa Ehipto. Kaya lalong natakot ang mga taga-Ehipto sa kanila. Dahil dito, lalo pa nilang pinagmalupitan ang mga Israelita. Wala silang awa sa mga ito. Pinahirapan nilang mga Israelita sa paggawa ng mga tisa at pangsemento nito at pinagtrabaho ng matindi sa bukid. Ano ba tong kwento na to? No? Just a background.
Kilala niyo ba si Joseph the Dreamer? Alam niyo siya yung tumulong, no, sa naging slave na napunta sa Ehipto at nag-rose into power, naging vice pharaoh or vice president. Bakit siya naging vice president ng Egypt kahit hindi naman siya Egyptian? Kasi tinulungan niya na in a year of 7 years of plenty, nag-imbak sila ng mga pagkain. Kasi nagka-vision siya, nagka-dream siya na magkakaroon ng after 7 years ng sagana ay magkakaroon ng 7 years na tagtuyot. At sa kanya sinabi yun ng Panginoon. No? Kaya na-impress yung Pharaoh nung time na yun at ginawa siyang vice president. Diba? Ang galing. At totoo nga na nangyari. Lahat nagutom. Buong mundo nagutom. Pero hindi ang mga Egyptian. So lahat ng mga nang hihingi ng pagkain ay nagpunta kasama ang buong pamilya ni Jose, ni Joseph. Pero dumating ang panahon, nakakalimot sila. Nakalimutan na nila yung mabuting ginawa ni Joseph. Yan. Nagkaroon ng isang hari, no, na hindi niya kinonsider yung mga magagandang ginawa ni Jose. At ano lang yung nakita niya? Nakita niya ang dami-dami na nila. Parang Pilipino lang, no? Ilan po ba ang population natin ngayon? 120 ba? 120 million, no? So sabihin natin, example lang po, no? Well, I don't have the statistics. Kunwari lang, no? 10 million lang yung Egyptians, 100 million na yung Israelites. Example lang po, no? So parang na-insecure si Faraon, si Pharaoh. Sabi niya, teka, masyado na silang madami. Pahirapan natin sila. Para nang sa gayon, medyo bumagal yung panganganak nila, pagmumultiply nila. Di ba? Kasi hirap hirap yung buhay. Pero dahil nasa kanila ang Panginoon, kahit hirap din sila, paano sila pinahirapan? Based sa kwento. Through forced labor. Alam niyo ba yung mga pyramids? Yun po yung nakarating na dito sa Egypt. Ang ganda-ganda no, pyramids. Yung mga cities, like sinabi dito, 2 bude, yung city na parang storehouse, no? Puro pinwersa nila yung mga Israelitang magtrabaho at pinagmalupitan. Pero grabe yung favor ni God. The more na inoppress, the more na pinahirapan, the more na dumami. Ayan. Ang galing, di ba? Pero nakita natin dito, ano yung karakteristik ni Pharaoh? May pagka-paranoid siya. Ayan. Alam niyo yung paranoid? Yung hindi mo, parang may iniisip ka ng masama, wala pa man nangyayari. Iniisip niya, pag dumami ng dumami yung mga Israelita, baka sila ay mag-revolt. Ano yung sabihin revolt? Umaklas. Diba? At sila ay kumawala, no, sa rule ng Egypt. So anong ginawa? Pinahirapan, kaso dumami. Pero, dahil nga hindi epektibo yung una niyang estratehiya, nag-isip siya ulit. So ito yung pagpapatuloy ng kwento. Basahin natin. In Tagalog pa rin po, no? Verse 15. Sabi dito, pagkatapos, sinabi ng hari sa Ehipto sa mga Hebreyong kumadrona. Ano po yung kumadrona? Midwife. Okay. Baka hindi alam ng mga iba. Kumadrona. Okay. Noong unang panahon kasi, walang ospital. Sa bahay lang po nanganganak. Tama, Tita Lodet? Sino po yung nanganak dito sa bahay lang? Or pinanganak lang kayo sa bahay? Or, tama ba? Di ko alam kung yung asawa ko, pinanganak lang siya sa bahay. Pero talaga, dati ganun po, no? Sa bahay. So, yun. Sabi dito, may mga Hebreyong kumadrona na kinausap nung hari. Ang pangalan nila, Shipra at Puwa. Okay, sabihin nyo nga, Shipra at Puwa. Okay, sino sa inyo narinig nyo na si Shipra at Puwa? Ako, sa totoo lang, nagbabasa na po ako ng Bible, ngayon ko lang na-zoom in na meron palang taong ganito. Okay, verse 16, ano ginawa nila? Kung magpapaanak kayo, ito yung sabi ni Paraon, sa mga babaeng Hebreo, patayin nyo kung lalaki ang anak. Nako. Pero kung babae, huwag nang patayin. Sino dito mga lalaki?
No, kung nataon kayo, na napanahon kayo ni shipwright Puwa, no, delikado kayo. Kasi inutos nung hari. Pero, ito yung magaling. Verse 17, pero dahil may takot sa Diyos, ang mga kumadrona, hindi nila sinunod ang inutos ng hari. Sa halip, hinahayaan nilang mabuhay ang mga sanggol na lalaki. Kaya, pinatawag ng hari ng Ehipto ang mga kumadrona at tinanong, bakit ninyo to ginawa? Bakit hinahayaan yung mabuhay ang mga sanggol na lalaki? Sumagot sila, ang mga babaeng Hebreo ay hindi tulad ng mga babaeng Ehipto. Madali silang manganak at bago pa po kami dumating, nakapanganak na sila. Ang galing! Kaya, ito yung resulta, pinagpala ng Diyos ang mga kumadrona. Sino dito gusto mong pagpalain ka ni Lord? Amen? Sabi dyan, at dumami pa ng dumami ang mga Israelita. At dahil sa iginagalang ng mga kumadrona ang Diyos, binagyan sila ng Diyos ng sarili nilang pamilya. Wow! Ang ganda ng story. Imagine ikaw si Shipra at Puwa. No? Ikaw ay very humble lang na kumadrona. No? Di ba, ang kumadrona is, ordinary lang naman yun, di ba, na trabaho. Then pinatawag ka ng hari. At sasabihin sa'yo, di ba, parang doktor din ang kumadrona eh. Meron silang oath-taking, di ba? Sino dito gusto mag-doktor, di ba? Ang promise mo bilang doktor, hindi ka kikitil ng buhay. Tama? Ang purpose mo is mag-save ng buhay. Ganyan din po ang kumadrona. Ano ang purpose ng kumadrona? Midwife. Para i-deliver yung bata. Hindi para pumatay. Isipin nyo kayo po yun at humarap kayo sa hari. Hari bilang pinakamataas, no, sa bansa. At sasabihin kang patayin mo ha, pag boy, okay, pag girl, ayan. Ano mafe-feel nyo? Di ba? Kaharap ng isang otoridad na ganon. Remember, slave lang po sila. Sila ay alipin sa bayan ng Ehipto. Wala silang rights, di ba? Uy, human rights, di ba? Katulad ngayon, may mga rights tayo, may mga freedom tayo. They don't have that. Ang tanong, kung ikaw yun, ano gagawin mo? Susundin mo ba si Pharaoh dahil takot ka? Di ba? Baka patayin niya ako pag di ako sumunod. Or, hindi. And the story goes on that Shipra and Puwa defied the order of Pharaoh to kill the Jewish baby boys. And what is the reason why they had the courage to disobey? Why? It says there because they had a fear of God. They feared God. In the Amplified Translation, sabi dito, in verse 17, but the midwives fear God with profound reverence and did not do as the king has commanded. And in the verse 21 of the Amplified, again, inulit-ulit. And because the midwives feared God with profound reverence. So, i-define natin ngayon, ano ba yung fear of God? Now, alam nyo, sabi doon, kahit nung question sila, hindi sila bumaliktad. Tama? Hindi nila, ay sige na nga lang, susunod na lang kami. Nakaisip sila ng binigyan sila ng wisdom ni God. Paano sasagutin yung isang tao na napaka, di ba, makapangyarihan, paano nila i-defy and at the same time, no, i-obey si Lord. Amen? And alam nyo, napakalaking risk sa buhay nila noon. So what is the fear of God? First, sabi dun sa verse, it's a profound reverence. Another word for reverence is respect. Hindi lang ito ordinaryong respect, pero malalim na respeto, malalim na pag-honor, and a sense of awe towards God. So ang takot sa Diyos, hindi yung takot ka dahil baka pagalitan ka niya, di ba? Di ba? Baka mapunta ka sa sa hell, or ipanish ka niya. Hindi lang ganon.
ang tunay na takot sa Diyos, minsan kasi sinasabi lang natin yung casual ay yan, may takot sa Diyos yan. Ay, sige na, may takot sa Diyos. Pero, saliksikin natin sarili natin, may takot ba talaga ako sa Diyos? No? Sabi dito, it is to recognize God's authority over and above all. Tama? Di ba yun ang ginawa nila? Hindi, kahit mataas si Paraon, pero hindi siya ang pinakamataas sa buhay ni Shipra at Puwa. Tama po? Merong mas mataas. So tayo ba, para sa iyo, merong mga boss tayo, di ba? Mga tinitingalang tao, pero meron ka pa bang nakikita above that person? No? Being answerable, what is the fear of God? Being answerable and accountable to God, first and foremost, before men. No? So dahil grabe yung respeto mo kay Lord, dahil grabe yung sense of awe, may realization ka na, wow, napaka-great ni God. No? So, ang gagawin mo, ipapailalim mo yung buhay mo sa Panginoon, tama? Na ako'y accountable. Sa mga ginagawa ko, answerable ako sa Diyos. Amen ba? Siya ang unang, kumbaga, pananagutan ko, hindi tao. Na-gets niyo po? No? And you express that by honoring God through your obedience. Kaya yun na lang yung ginawa ni Shipra and Puwa, di ba? Tama? Hindi nila, dinefy nila yung king. Okay, later explain ko bakit. No? So it is a proper response to the holiness and the greatness of God. Psalm 33 verse 8, sabi dito, let all the earth fear the Lord. Let all the people of the world revere Him. So sino yung dapat na matakot o magkaroon ng takot sa Diyos? Sabi dyan, all. All the earth, all of us, bilang tayo ay nilikha ng Diyos. Alam niyo ba yung salitang awesome? Yung awesome is translated in the Hebrew word Nora. Uy, hindi Nora o Nora. Okay, yung Nora, it's a form of the word Yara. And Yara means to fear. So when you say, our God is an awesome God, our God is to be feared. No? You are awesome in this place. Ibig sabihin, may takot ako sa iyo, Lord. Hindi lang awesome, ano lang tayo, brother, ano lang tayo, parang friends lang tayo. Hindi. Nagets niyo po? Minsan kasi tawag na lang natin kay Lord, bro. Diba? Uy, si bro. Di ba may ganong parang ganong, okay naman yun, intimacy with God. Pero hindi natin dapat mawala sa atin yung lugar natin at ang lugar ng Diyos. Amen? Na ang lugar ng Diyos ay sa kataas-taasan. Amen? He is to be exalted above all. And kung yun ang fear of God, meron din pong maling fear. At makikita natin yun sa life ni Pharaoh. Alam niyo yung, si Pharaoh takot din siya. Saan siya takot? Sige nga, isipin nyo. Takot din ba siya? Oo. Kahit makapangyarihin siya, takot pa rin siya. Takot siyang mawalan ng power. Diba? Takot siya na mawala yung mga slaves at mapilayan yung bayan ng Israel. Marami siyang takot. Kaya nakapag-desisyon siya ng mali-mali. Nagets niyo po? How about us? Ano? May takot ka ba ngayong umagang to? Kaya minsan, nakakapag-desisyon ka ng mali-mali. Yun. I'd like to request someone to translate to Sis Liz, mga Alipores. Yun. Because I'm talking in Tagalog. Yan. So Proverbs 29:25, it says, the fear of man will prove to be a snare, but whoever trusts in the Lord is kept safe. Sabi dito, pagtakot ka sa tao, so may another kind of fear, fear of man. No? Sabi dito, ito ay isang snare. Snare is trap. Mabibihag ka nito. Kung ikaw ay driven by the fear of man. So, fear in the wrong object, no, can drive people to do unimaginable things. Like Pharaoh, nakaisip siya pumatay. Hindi lang to kahit na sinong tao, mga bata.
di ba, pagluwal ng bata, gusto niya na agad patayin? Napaka-cruel, tama ba? Di ba? Hindi ito mga sundalo na, di ba, bakbakan. Hindi. Walang kalaban-laban. Naisip niyang pumatay. Bakit? Dahil sa takot. Fear is weakness. Fear of man is weakness. It leads people to hate and to think of evil things. Alam niyo, sabi sa 2 Timothy 1:7, For God has not given us, okay lang basahin natin, 1, 2, 3, go. For God has not given us a spirit of fear, but of love, power, and of a sound mind. So iba yung fear na sinasabi dito, iba yung takot sa Diyos, iba yung fear na sinasabi dito. Sabi dito, ang fear na galing lamang sa tao, hindi siya lakas, kahinaan siya. Kabaliktaran yung mangyayari sa'yo. And alam nyo, kaya ko to sinishare sa inyo kasi naranasan ko to. No, I used to be a people pleaser. Alam niyo yung people pleaser? Yung parang inuuna mo yung tao, na sana hindi siya magalit sa akin, sana okay kami. But I forget, I need to please God. And this happens to us. Alam niyo, ang ganda nung sinabi ni William Gurnall. Sabi dito, we fear man so much because we fear God so little. One fear cures another. When man's terror scares you, turn your thoughts to the wrath of God. Turn your thoughts to the wrath. So parang dalawang klaseng fear, no? Kung may takot ka sa tao, ibig sabihin, hindi ka takot sa Diyos. Pero kung may takot ka sa Diyos, ito ay sagot, antidote, no? To the fear of man. Amen? True influencers live in the fear of God. You want to be an influencer? Yung totoong influencer, hindi lang TikTok, sayaw-sayaw. Fear the Lord. Amen? Fear the Lord. So ang tanong ko sa inyo ngayong umaga, may takot ka ba sa Lord? O takot ka lang sa tao? Takot ka lang sa circumstance? Naku, baka mangyari to, baka mangyari to. No? So isang mabilis lang na comparison. The fear of God versus the fear of man. Number 1, nandiyan na ba? Ayan. Ang fear of God craves the favor of God. Wants to please God. While the fear of man craves the applause of man. Ibig sabihin, gusto mo, ayaw mong ma-offend siya kasi baka hindi ka na niya like, hindi ka na niya friend. Nagets niyo ba yun? Yung gusto mo, parati kayong, okay naman yun. Pero may mga pagkakataon na kailangan natin tumindig sa ano yung pinapagawa ng Diyos. Okay? The fear of man, a fear of God, sabi diyan, si God ang sentro. While the fear of man, man ang sentro. No? Mas inisip mo yung reaction niya. Mas inisip mo, no? Ano yung sasabihin na lang nila? Yan. Confidence in God versus confidence in man. No? Ay, ibig sabihin ng confidence, yun. Kaya minsan, worried ka. Worried tayo. No? Sa reaction ng iba. Kasi ang confidence mo, sa tao na, hindi na sa Diyos. Okay? So, tingnan natin kung meron tayo nito. Ano pa? We obey, God is in control versus you seek control. Kung si Pharaoh po ay may takot sa Diyos, sasabihin lang niya na, ay, dumadami sila. You're in control, God. Diba? Hindi mo imamanipula yung sitwasyon. Nakikita natin yan sa mismong sa atin. Na pag may nangyayari sa buhay natin, pilit nating, diba? Ito dapat no? Kinokontrol natin yung mga tao. At yun si Pharaoh, yun yung dahil meron siyang fear of man. Obeys God's command versus converted by man's influence. So, ano ibig sabihin converted? No? Gumamit kasi ako ng mga C dito, parang nasisway. Nasisway tayo. Pag takot tayo sa tao, wala tayong tinatayuan. Sunod lang tayo sa agos. Okay, dito tayo lahat kasi lahat yun ang ginagawa. Opinion ng lahat,
'Diba? Lalo ngayon, June ngayon, 'di ba? So, merong mga pinaglalaban ngayong June eh. Okay, lahat ng tao, dito tayo. Kasi lahat, in. In kasi. Pero 'di ba, kung may takot ka sa Diyos, susundin mo yung command ni Lord. Hindi tao. Lives by conviction versus by convenience and comfort. Nandiyan po ba? Ayan. By convenience and comfort. No? Madali kasi na gumive in. Tama ba? Kung susundin ni Shipra and Puwa, si Pero, okay, safe sila. Pero ang daming namatay, di ba? Pero ako, safe ako. Minsan, ganun ang tao. Basta okay sa akin. Basta komportable sa akin, hindi ako mahihirapan, dun ako. Pero hindi. Pinili nila yung mahirap. Tinindigan nila. And, ito yung maganda, may tapang sila. Courage in the midst of opposition. Versus being a coward, being compromising. Amen po. No? So, ito ay isang lang, no? Picturean nyo na lang, no? Na meron ba ako nito? Para maalis natin sa buhay natin at mamuhay tayo in the fear of God. Alam nyo, sabi dito, pag takot daw tayo sa tao, it's because we lack in trusting the Lord. Amen? Basahin ko lang to Okay. Another quote, no? Sabi dito, if man had forgotten God, he would not now be living in the fear of man. Dread of man finds its source in distrust of divine power. The creature is thought to possess greater power than the Creator. Only fear of God will cast out the fear of man. Stop muna tayo doon. Sabi dito, minsan kasi, mas takot ka na sa tao kaysa sa Diyos dahil feeling mo mas makapangyarihan na ang tao kaysa sa Diyos. It's a distorted, a lie from the enemy. Never would it be na mas matindi at makapangyarihan ang tao kaysa sa Diyos. At sabi dito, and the fear of God is a reverential fear. It finds its source in the realization of God's power and righteousness. So alam mo ba talaga kung gaano katindi ang Diyos mo? Alam mo ba talaga kung gaano makapangyarihan si Lord? Nabukas na ba ang mata mo sa kagilagilalas na gawa ng Diyos? Wisdom and true religion are the fruits of reverential fear. It leads to Christ and commitment to His care and providence. The present generation, tayo po yun, needs to learn that the only road to real security and confidence is found in the fear of God. You want to live secure? Yung hindi ka takot sa mangyayari sa buhay mo? Fear God. No? Sabi dyan, magkakaroon ka ng confidence. Only Almighty God has the power and the love to protect man from man. Commitment to Him makes fear of man unreasonable, for God's power is unbounded and man's power is unlimited. Is limited. No? So 3 points lang po as we end. How do we live in the fear of God? How do we apply this in our life? How do we become like Shipra and Puwa? Paano? Number 1, obey God above all. Determine in your life, you will obey God above all. Above all, no? Hindi lang obey God eh. Importante yung above all. Kasi matitest yung obedience mo. Nobody had to tell Shipra and Puwa what to do. Hindi sila sinulsulan, di ba? Kinoach, di ba? Kasi nandun yun sa loob nila eh, yung takot. In many, many times, you will be tested. Wala dun sa tabi mo yung pastor mo, yung cell leader mo, uy, wag mo gawin yan. Di ba? Wala dun yung boss mo. Wala sila lahat. Only you and God. Di ba? O mag-o-obey ka ba o hindi? Amen. Don't be intimidated. Stand your ground. And you know, Shipra and Puwa, pinakita nila na, yun eh, yung tapang at conviction nila. Alam niyo sabi ni Jesus, Luke 12:4-12, sabi dito, Luke 12:4-5, Dear friends, tayo yun, no? Friends tayo ni Lord, sabi niya, don't be afraid of those who want to kill your body. They cannot do any more to you after that. But I'll tell you whom to fear. Fear God.
Sabihin nyo nga, fear God. Bakit si God? No? Sabi dito, He has the power to kill you and throw you into hell. Okay, medyo prangkahan si Jesus dito. Yes, He's the one to fear. No, sabi dito, bakit natin i-fear si God? Kasi siya yung may tunay na power. No? At alam nyo, pinakita to ng mga early disciples, Peter, James, John, because when Jesus ascended into heaven, naiwan sila dito, kinalaban sila ng mga Pharisees, telling them to stop sharing Jesus. You can see that in Acts 4 and 5. But they said, in Acts 4:19, sabi nila kay High Priest, Caiaphas, so yun naman yung pinakamataas na religious leader. Sabi nila, tumigil nga kayo, huwag nga kayo mag-share. No? Sabi nila, Peter and John replied, ano ang tama, which is right in God's eyes? To listen to you or to God? O, tanungin ko kayo, anong tama? Kung yung teacher mo pinapagawa to, sumama nga kayo dito sa parade na ganyan. Okay? Diba? Alam mo namang hindi yun yung gusto ni Lord. No? Ano ang tama? So hanggang ngayon, nag-e-echo pa rin yung sinasabi ni Peter dito. Ano ang tama? Diba? Sumunod sa tao o sumunod kay God? And you know what? They continued to share Jesus. Dinify nila si Caiaphas. And then Acts 5:29, hinuli na naman sila, pinagsabihan na naman sila. Alam mo sabi nila? Acts 5:29, we must obey God rather than human beings. It's not na okay, eto, maybe sinasabi nyo, di ba ate, sabi sa Bible, submit to authority. Submit to authority. Tama po yun. Sinabi po yun sa Bible. Pray for those in government, di ba? Submit to one another. That is correct. Pero when can we stand up against authority? May exception. It is when those in authority is in direct violation of the commands of God. May time na we need to have courage. Katulad Shipra and Puah, thou shall not kill. Tama ba? So hindi nila maatim na, i-violate natin yung command ni God na pumatay. Same with this. They are preaching the word of God. No? So when those in authority goes against the word of God, disobedience to authority is warranted. Gusto kang pumatay, pumasok sa prostitution, okay? Ano pa? Illegal gambling. Nako, sikat ngayon yan, nasa balita. Yan, di ba? Maraming tao nasilaw sa pera, pumasok sa kung ano-anong illegal. Dahil inutusan ng boss, dalhin mo to, di ba? Mga drugs, etc. Pero alam nyo ba, hindi lang ganun eh. Kasi hindi ka naman sasabihin ng boss mo na pumatay. Tama ba? Hindi ka naman sabihin ng principal nyo na, di ba, gawin mo itong mga illegal na to. Most likely, hindi ganun yung test na mahaharap natin. Sometimes, it's not a direct command. Di ba? It's more of the influence of the world. Yung nakikita mo lahat, yun yung ginagawa, may takot, wala na silang takot sa Lord, ikaw ba magkakaroon ka pa rin ng takot sa Lord? Nagets niyo po yun? It's more of the subtle, di ba? The subtle conditioning of the mind. The subtle, nasa media, di ba? Nasa TikTok, nasa Facebook, nasa IG, parang unti-unti, bakit dati hindi to katanggap-tanggap, ngayon parang, lahat na tayo. Okay na sa ating lahat. May pa-tarp pa, di ba? Di ba? Ano ibig sabihin ng tarp? Na siya, nakapalandak, pinangkakalandakan. Tama ba yung word na yun? Yung, parang, it's out in the open. Nobody is afraid anymore. Di ba? Nobody fears God anymore. Nagets po natin, and unti-unti, nababago yung values mo. Nagets po natin yun. Nababago yung dating, hindi to tama eh. Hindi, siguro tama na kasi yung friend ko, ganito. Si Beshi, ganito. Ganyan. Diba? Nagets nyo po, na unti-unti, nakukompromise ka na. So, dyan tayo kailangang mag-obey kay Lord above all. Don't
obey your classmates, 'di ba? Don't obey your, 'di ba? Kasi si ganitong influencer, sinabi niya okay naman. Gets po natin 'yon, no? So, sabi Proverbs 8:13, to fear the Lord is to hate evil. Ano daw? To fear the Lord is to hate. Uy, grabe naman, Lord. Bakit naman hate? Masyadong mabigat yung word na hate. Hate. Shun evil. Example dyan, yung lahat naman nangungopia. Diba? Lahat may kopya ng leakage. Ibinibigay na sa'yo. Ba't ayaw mong kunin? May takot po kasi ako kay Lord eh. Diba? Lahat naman, breaking the traffic rules. Uy, wala namang MMDA ngayon. Oh, red light, go! Oh, ito pa. Meron akong friend, kakasabi lang niya to sa akin, na-shock nga ako. Left and right. May mga extramarital affairs. Oh. Ayaw niya. Ayaw niyang tumindig siya. Umalis siya dun. Sa mga kasamahan niya, sa trabaho niya. Diba? Naging accepted na. Bribery. Ano pa? No? Kami bilang negosyante. Yan. Alam namin to. Yan. Pero, maninindigan. Matatakot ka ba kay Lord? Eh, lahat naman ng mga negosyante gumagawa nun. Nagets niyo po yung sinasabi nilang industry practice. Uy, industry practice naman yun. Okay na yan. Pero hindi obey God above all. Diba? Fear of God is you're answerable to God first. Diba? If we will not stand by our convictions, sooner or later, you'll be compromised. Andun ka na pala sa kabilang kampo, hindi mo pa alam. Uy, unti-unti, pa ganun-ganun lang, pa isa-isang step, ang layo mo na pala kay Lord. Kasi nga, compromise after compromise after compromise, nanganganak siya. Amen? Alam nyo, fear of God leads to obedience. And obedience is what? A show of loyalty. A show of faithfulness. Diba? Loyal ako sa iyo, Lord. Hindi kita pagpapalit. Kahit ang kapalit nito, limpak-limpak na salapi. Tama? Diba? Kahit ang kapalit nito is, meron na akong boyfriend or girlfriend, diba? Eh kaso gusto niya premarital sex. Eh may takot tayo sa Lord. Nagets po natin. No? Minsan, yun nga nasishift na yung, Lord, I pledge my allegiance to you. Parang na-shift na sa pera, di ba? Karangyaan, or the things of this world. That's why we have to test the spirit. Minsan, parang ang ganda, it's so lucrative, it's so, parang, wow, yayaman ako dito. I-test mo. That's in 1 John 4:1. Sabi dito, dear friends, do not believe every spirit. Diba? Test the spirit to see whether they are from God. Amen? Amen? Diyan pa ba kayo? Baka galit na kayo sa akin. Obey God above all. Number 2, be wise in God's eyes. Be wise in God's eyes. So, how do we live in the fear of God? Huwag tayo magdunong-dunungan. Ano yung dunong-dunungan? Di ba minsan nakakainis yun? May kilala ba kayong ganon? Yung nagmamarunong. Huwag mo tignan yung katabi mo. Okay. Sabi dito, ang ganda eh. Proverbs 9:10-11. Saan ba nanggagaling ang tunay na karunungan? Yung totoong matalino sa mata ng Diyos. Sabi dito, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. And knowledge of the Holy One is understanding. For through wisdom, your days will be many, and years will be added to your life. Sa Tagalog, ang ganda. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Alam niyo, itong month na to, or last month pa ata nagsimula, maraming nag-graduate. Tama ba? Sino yung mga nag-move up, nag-graduation? Kaway nga. Ayan, palakpakan naman natin yung mga nag-graduate. Yan. Good job sa inyong lahat. Woo! Yan. Di ba ang sarap?
Tama ba? Masarap sa mga graduate, mag-move up or mag-move up pa lang. Ang sarap ng feeling. Umakyat sa stage, tama ba? For people to, yun nga, recognize your achievement. Recognize your hard work. Siyempre naman, nagpuyat ka, nagsunog ka ng kilay. Kaya yung mga walang kilay dyan, siguro, magaling kayong mag-aral. Sunog na. No? So dyan, minsan isip natin, yun yung matalino. Nakapagtapos, tama ba? Lalo dito po sa universidad na to, maraming matatalino rito. Tama ba? UP. Any UP, dito? Mga taga-UP? Ahu. Ayun yung umamin. Diba? Sinasabi natin, actually may ranking. Number 1 in the Philippines, ang UP. Okay? Praise God. Pero hindi yun pala. Hindi yun pala yung sinasabi ni Lord na tunay na karunungan. Okay naman yun, hindi sinasabi ni Lord, huwag ka mag-aral. Mag-aral ka, syempre. Pero saan nagsisimula ang karunungan? Hindi sa school. Hindi yan binibigay ng teacher. Hindi rin yan, dahil may graduate ka, PhD, masterals, after mo mag-PhD, nag-PhD ka ulit. Grabe, no? Yan. Ano yun? It starts with the fear of God. There are people who are unlearned. There are people who didn't even step inside the school, but they are wise. They have true knowledge. They understand the ways of God. So kung hindi pala, kahit you have PhD in your belt, masterals in your belt, di ba? It doesn't equate to wisdom. You have to know the Lord. And to know Him is to fear Him. Amen. Ang ganda. Kaya para si Shipra and Puwa, balikan natin yung dalawang kumadrona, sabihin na natin, kumadrona, hindi naman ganun ka, di ba? Parang, siguro, matalino masyado. No? Pero, may wisdom. Bakit? Naisip nila kung anong gagawin nila. In their decision, first of all, sabi nila, hindi kami susunod. Doon pa lang, wisdom na. Di ba? Pangalawa, alam nila paano sumagot sa hari. Kung ako, di ba, humarap ka kay kunwari, kay BBM. Alam mo paano sumagot, di ba? Ano sinagot nila? Balikan natin. Sabi nila, bakit, sabi ni Paraon, bakit hindi mo sunod yung utos ko? Sabi nila, kasi yung mga Hebrew women, mabilis manganak. Pagdating namin, syempre iba yung bahay nila. Pagdating namin, nakapanganak na. Kasi parang ang gusto mangyari ni Pharaoh, yung pagsalo nila, patayin na nila yung pagkapanganak, gano'n na agad. Nakapanganak na, tapos na. Ang talino. Maaring sabihin nyo, ito po ay kasinungalingan. Di ba ate, thou shall not lie? Nagsinungaling ba sila? Sige nga, sino nagsasabi nagsinungaling? Raise your hand. Ayan. Walang gusto mag-raise. Sino nagsabing hindi sila nagsinungaling? Wala ring nag-raise. Ayan. Ako mismo naisip ko yun. Di ba masama magsinungaling? Pero hindi Wisdom po yun. Wisdom po yun. Alam nyo bakit? Evil yung gustong gawin ng kaharap nila. Binigyan sila ng wisdom ni Lord to misdirect the evil. Nagets nyo yun? Parang ilihis yung masamang plano. I-prevent yung masama na gusto niyang gawin. Wisdom. And alam nyo, naging katanggap-tanggap kay Pharaoh yung sagot. Tinantanan sila Hindi sila, papatayin ko kayo, di kayo sumunod. Hindi Naisip nilang magandang sagot. Wow, yun ang wisdom. Diba? Hindi yung magrarally tayo. Diba? Or diba yung parang hindi nakuha yung desired result Pero ito, wow. Na-save na nila yung mga tao, diba? They were able to also obey God. Amen. Ganon din po si Rahab. Kilala niyo si Rahab?
Si Rahab po yung prostitute. Mind you, prostitute to. Pero may takot siya sa Diyos. Tumalikod siya doon sa kanyang maling gawain. Kinilala niya ang Diyos, tinulungan niya yung spiya na pinadala ng Israel sa Jericho. Alam niyo yung kwento na yon? Alam niyo ba na si Rahab ay nasa honor roll of faith in Hebrews 11? Ganon katindi yung ginawa niya. Diba? God recognized her and her actions and considered they were faith. So, when you have fear of God, maaring ngayon, natatakot ka, hindi mo alam sasabihin mo, but God will give you the words to say. God will give you the wisdom. Ang ganda nito, Job 28:28, at sinabi niya sa tao, ang pagsunod at paggalang sa Panginoon ay karunungan, at ang paglayo sa kasamaan ay siyang tunay na kaalaman. Wow! Pagsunod at paggalang sa Panginoon ay karunungan. As long as that is what is in your heart, Lord, I will obey you no matter what. Alam niyo, dadating yung mga sitwasyon sa buhay, matetest yan, pero ngayon pa lang, commit to that. Tayuan mo na yun. Lord, susunod ako sa iyo, gagalangin kita. Amen. Lalayo ako sa kasamaan. And lastly, number 3, how to live in the fear of God. Trust God to take care of you. Ayun. Trust God to take care of you. Anong kinalaman nito sa fear of God? Alam nyo, the Lord honors us when we do the right thing. And some of us, kaya hindi natin na-experience yung milagro ng Diyos sa buhay natin kasi kumukompromiso tayo agad. Gumi-give in tayo agad. Yun ang iniisip natin, worried kasi ako eh. Walang kakainin yung mga anak ko. Worried ako eh. Baka mawalan ako ng trabaho. Nagets nyo po yun na when we take a stand, no, yun ay pagtitiwala sa Diyos. Diba? Nagtitiwala ka na, Lord, tinatayuan ko yung sinabi mo, kayo na pong bahala sa akin. Nagets nyo po? Na hindi mo parang kapit ka sa ganito, kapit ka sa patalim, kapit ka sa pera, kapit ka dito. Hindi, Lord, sa'yo ako kumakapit. Amen po ba? Take a stand and believe that God will see you through. Just like Shipra and Puah. Alam niyo ba yung nangyari sa kanila? The Lord rewarded them. Yung struggle kasi natin, bakit pa ako gagawa ng tama? May mapapala ba ako? Sino sa inyo minsan ganun yung naisip nyo? Lalo pag kasama nyo yung mga friends nyo, tao sa, di ba? Mga tao na parang wala naman takot kay Lord. Di ba? May mapapala ba talaga ako dito sa takot ko sa Lord? Pero alam nyo, yes, meron kang mapapala. Si Puah and Shipra, minsan kasi inisip natin, hindi, sa heaven na yung reward. Alam niyo ba hindi? Nakaranas sila ng reward, ng gantimpala, dito sa buhay nila sa lupa. What does the Bible say? It says, God was good to the midwives and the people and the midwives, sabi dito, because the midwives fear God, He established families and households for them. Alam niyo, kahit ngayon, mga kumadrona, sino dito yung mga kumadrona, parang wala silang sariling pamilya. Parang ganun yung di ba, yung mga midwives, hindi sila nagkakaanak, hindi sila, parang ganun din nung unang panahon. No? Kaya yun yung naging vocation nila, na magpaanak. Kasi sarili nila wala. Pero dahil may takot sila kay Lord, nagkaroon sila ng favor kay Lord at binigyan sila ng sarili nilang pamilya. So ganun din tayo. When we fear the Lord, when we trust Him, God will also reward us and take care of our needs. Amen po ba? Yan. Diba? Sabi dito in 2 Samuel 22:21, the Lord has dealt with me according to my righteousness. According to the cleanness of my hands, He has rewarded me. Sino sa inyo gusto niyo ng reward? From the Lord. At alam niyo, iba yung reward ni Lord. Kumpara sa mag-reward sa'yo, boss mo, diba, tao, iba mag-reward si Lord. So yun yung i-aim natin. Lord, maaari mang kailangan kong
tindigan to, i-risk to, pero it's worth it to trust the Lord. Alam niyo, sabi ni Jesus, kasunod nung sinabi niyang fear God, sabi niya, Luke 12:6-7. Alam niyo, ang galing ni Jesus kasi alam niya na, nag-worry na siguro yung mga disciples ko. So, encourage ko sila. Sabi niya dito, Luke 12:6-7, what is the price of 5 sparrows? No, 5 sparrow is ibon. No? 5 ibon. Sabi dito, 2 copper coins. So, sabi dito, 2 copper coins means napaka-cheap. Tama? Mumurahin. No? Pero ito yung hinalintulad niyang, yet God does not forget a single one of them. Yung napaka-insignificant na bird. Sabi nga pag may namatay na isa dyan, alam ni Lord Hindi nakakalimot si Lord Ikaw pa ba? In verse 7, sabi dito, the very hairs on your head are all numbered, so don't be afraid. Sabihin nyo nga, don't be afraid. You are more valuable to God than a whole flock of sparrows. Wow. God knows how to take care of those who fear Him. So fear and honor the Lord all the days of your life. In conclusion, balik tayo kay Shipra and Puah. Alam nyo ba, kahit kumadro na sila, alam nila na one day, sila ay papalayain mula sa Ehipto. Paano nila nalaman yun? Diba? Kasi, kultura ng mga Israelita, yung oral traditions. Alam niyo oral traditions? Kwento-kwento, pasa-pasa. No? Hindi marites naman yun, kayo naman. Hindi man chismis yun. Okay, pwede na rin, chinichismis nila si Lord. Okay? No? Maganda naman. Pinapasa nila yung kasulatan or teachings ni Lord or yung Torah, di ba? Yung law, and also yung history. So kahit walang libro pa siguro or not sure, no? Ano yung reference books, pero they have oral. So bilang parte ng Israelite nation, they know the promises of God. They know one day they will be free. They will be free. Kaya nga, alam nyo ba, bago mamatay si Joseph, no? Hebrews 11:12, sabi dito, kwento ko na lang. Sabi ni Joseph, binilin niya. Di ba, pag namatay ang tao, ang matitira na lang ay kalansay, bones. Alam nyo, binilin niya yung bones niya. Ang galing, no? Ganon yung paghawak nila sa salita ng Diyos. Sabi ni Joseph, huwag niyong iwanan yung kalansay ko sa Egypt. Pagpasok niyo sa promised land, dalin niyo. Nagets niyo yun? So lahat sila, alam nila, there will come a time, they will leave Egypt. They will be free from slavery. A life of slavery. Wow! So yung palang pag-respeto ni Lord, ni Shipra at Puah kay Lord, it's a fear of God that is grounded in the faith. No? They had a bigger vision, a bigger, di ba? They see it way beyond. Na, or just defying the order of Pharaoh because masamang pumatay. Hindi. Hindi lang yun. Inisip nila beyond that one day we will be set free. One day, hindi natin to dapat gawin. Kasi it is an affront against God. No? Mawawala yung favor ni God na one day palalayain niya tayo. In the same way, yung fear nila kay God led and gave way to the freedom and deliverance of Israel. Nakita niyo yung bigger picture? Di ba, ang isang OB-GYN or pumadrona, di ba, dinideliver yung baby. Literally, they also help in the deliverance of Israel. No? So, ano yung bottom line? The fear of the Lord sets us free. The fear of the Lord sets us free. In the same manner today, if you fear God, you will be free from slavery. Ano yung slavery? Hindi man ako, ate? Hindi man ako alipin? Slavery from sin. Pag may takot ka sa Diyos, mawawala ang tanikala at hawak ng kasalanan sa buhay mo.
Kasi may takot ka sa Kanya eh. And ito yung kinakanta natin kanina, basahin natin Romans 8:15-16. The Spirit you receive does not make you slaves, so that you live in fear again. Alam nyo, I used to live like that. I was afraid of my parents, afraid to lose my boyfriend, afraid for this, sa school ko. Ang dami kong fear sa buhay. Ang bigat ng buhay ko. Hindi ko alam kung kayo yan ngayong umagang to. Na parang may nakadagan sa'yo na hindi mo mapaliwanag. Na bakit ang bigat ng buhay ko? That is oppression. That is the spirit of Satan in your life. And alam niyo sabi dito, rather, the spirit you receive brought about your adoption. Ano yung adoption? Sa Tagalog, ano yun? Inampun. Inaampun ka ni Lord. Bakit? Bakit ka kailangan ampunin? Kasi, nandun tayo sa kabilang kampo eh. Diba? We were following the ways of Satan. And sabi dito, adoption to sonship. Okay. Sa babae, daughtership. Okay. Baka magalit kayo sa akin. No, sabi dito, sonship. Ano sonship? And by Him, we cry, Abba, Father. Abba, Father simply means Daddy God. Kung tawag nyo sa tatay nyo, Papa, Papa God. Ano ibig sabihin? Dati, you were far off. Now, because of the sacrifice of Jesus, you were freed from the slavery of sin and brought near to the Lord in intimacy. And sabi dito, the Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. The fear of the Lord sets us free. It sets us free. Free to be children of God. Amen. And alam nyo, simula ng testimony ko lang, simula nung tinanggap ko yung Panginoon sa buhay ko, nakaranas ako ng freedom. Hindi na ako parang, slave na ako ng pita ng laman, di ba? Yung, sabi nga, yung the desires of the flesh, di ba? The cravings of your eyes, hindi na. Papalayain tayo ni Lord. And if ganun ka ngayon, yun ang gusto ni Lord sa buhay mo. Ako po ay nakaisip na ako, to the point, suicide eh. Alam niyo yun? Nakakaisip ka ng mali pagka may mali kang takot. Pero ang gusto ng Lord sa atin ngayong umagang to, ipalayain tayo mula sa kasalanan. At ang kasalanan yun na nagbibigay sa atin ng maling takot. At nais ng Diyos na palayain ka. Amen? So right now, let us pray. No? At saliksikin po natin ang ating puso. Let me call the worship team. Yun. And I want you to search your heart. May takot ka ba ngayong umagang ito? Nais ng Diyos na palayain ka. At maaari na yung takot na yun ay bunsod na may tinatago ka bang kasalanan? May kompromiso ba sa buhay mo? Hindi po galit ang Diyos sa inyo ngayong umagang to. Hindi niya po ibibigay ang Panginoong Hesukristo kung galit siya sa atin. No, ang nais ng Diyos ay palayain ka dahil mahal ka niya. The Bible says, God so loved the world, He gave His only Son. And Jesus loves you so much. He doesn't want you to live in slavery. He doesn't want you to live under the oppression, the heaviness of this life. He wants you to have an abundant life. Sabi niya, naparito ako para bigyan kayo ng buhay na ganap at kasiya-siya. Hindi ko alam kung anong pinagdadaan niyo ngayong umagang to, pero mahal kayo ni Lord. And He wants you to be free this morning. Come on, just ask the Lord, Lord, forgive me kung ako po ay nakapagkompromiso sa iba't ibang aspeto ng aking buhay. Tulungan mo po ako, O Diyos. God doesn't condemn you. He loves you. He cares for you. Lord, you see us, be a searchlight in our hearts. If we have fallen into compromise,
patawarin niyo po kami. Lord, kung may mga bagay kaming ginawa na nakalimot kami ng matakot sa'yo, Lord, patawarin mo po kami. Lord, nandito kami ngayong umaga. Humihingi ng inyong grasya, O Diyos. Lord, come on, just talk to the Lord. Talk to the Lord. Talk to the Lord. Kung may pinanood po kaming hindi namin dapat pinanood, sinamahan na hindi namin dapat sinamahan, ginawa na hindi namin ginawa, Lord, kayo lang po nakakakita, Lord. Patawarin niyo po kami. Linisin niyo po ang inyong simbahan, O Diyos. Cleanse us, Lord, by your precious blood. Wash us clean, Panginoon, in the name of Jesus. In Jesus' name. Lord, kami po ay bukas sa iyong paglilinis ngayong umagang to. Binubukas po namin ang aming puso, aming buhay sa inyo. We don't want to be the same people, Lord, na walang takot sa iyo, O Diyos. Lord, lalo na sa panahon na kaliwat kanan ng nakikita naming pagkukompromiso, Lord, tulungan niyo po kami na tumayo para sa inyo, O Diyos. In the name of Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord. At bigyan niyo po kami, Lord, ng pagkilala sa inyo na may respeto at paggalang, Panginoon. Lord, in the name of Jesus, Lord, I pray right now, set us free, set your people free from the bondage of fear, the bondage of sin, and compromise, oh Lord. Lord, we break every stronghold. Come on right now, if there's a stronghold in your life, come on, in the name of Jesus, I declare it broken by the name of Jesus, by the blood of Jesus. And Lord, I pray right now that we will have a personal revelation and encounter with your glory and your holiness. Lord, bigyan mo po kami at puspusin ang inyong Espiritu, Panginoon, that we may fear you, O Lord, that we may fear you. Lord, turuan mo kaming sumunod na may tapang at tayuan ang inyong salita, O Diyos. If that is your commitment this morning, I want you to stand to your feet. Kung sinasabi mo, Lord, gusto kong magkaroon ng takot sa'yo, tulungan mo ako. Sabi nga kanina, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. And alam niyo na parito ang Panginoong Hesus, hindi para magtatag ng relihiyon, pero para magkaroon ng relasyon sa ating lahat. And right now, if you want to have that relationship with the Lord, alam niyo yun po yung kailangan natin a day by day, moment by moment, walk with God, para hindi tayo makalimot na matakot sa Kanya. At kung ikaw po yun at sabi mo na, oo, Pastora, gusto ko isuko yung buhay ko sa inyo. Right now, with all eyes closed, all heads bowed down, let's just raise your hand if you're that person. Lord, sinasabi mong, Lord, gusto ko isuko ang aking buhay sa inyo. Sige po, taas po natin yung kamay natin kung tayo po iyon. Yes, I see those hands. I see those hands. Praise the Lord. I see those hands. Hallelujah, Lord. Just pray this prayer with me. Panginoon, salamat po sa buhay na binigay niyo sa akin. Kinikilala ko po na kayo ang tunay na Diyos. Lord, humihingi po ako ng tawad sa aking mga kasalanan at binibigay ko po ang buhay ko sa inyo. Lord, set me free from my sins and help me to live for you. Salamat, O Diyos, na namatay ka sa krus ng Kalbaryo para sa akin. And starting today, Lord, I will live for you. In Jesus' name. Let me all pray for those who gave their life to the Lord. Panginoon, kita niyo po sila. Mahal niyo po sila. And I pray, Lord, kasihan po sila ng banal na Espiritu. Lord, napaglabas nila sa lugar na to, they are a brand new person, a new creation. Lord, I pray, bless their family, bless their work, bless their businesses, bless their health, Panginoon.
Lord, kayo nga po, Panginoon, sumama sa kanila all the days of their life. Bless all of us here. In Jesus' name we pray. And everybody said, Amen and amen. Hallelujah. You're watching Destiny Church. If you would like to check more resources or donate to this ministry, you can download the Destiny Church PH official app or log on to www.destinychurch.org.ph/give.